hindi rin mag-start to. Neutral. Wala. Yan ang problema. God, good morning. Today is Friday, Father, February 7th, and I come before you with a heart full of gratitude. Thank you for the breath in my lungs, the light of a new day, and the endless mercies you pour upon my life. Lord, I surrender my worries and my plans into your hands. You see what I cannot, and you know what lies ahead. Help me to trust in your timing and rest in the assurance that you are working all things together for my good. If I face challenges, give me the strength to persevere. If I encounter uncertainty, grant me the wisdom to make the right choices. I lift up my loved ones to you today. Bless them with health, joy, and protection. May their hearts be filled with peace, and may they feel your love surrounding them in every moment. For those who are struggling, Lord, be their comfort. For those seeking direction, be their guide. For those in need, be their provider. As this week comes to a close and the weekend draws near, I pray for rest and renewal. Let my heart be refreshed in your presence, my mind be at peace, and my soul be filled with hope. Thank you, Lord, for your unfailing love and for the countless blessings that fill my life. In Jesus' name I pray, amen. Thank you so much, Lloyd. Good morning, mga choy, mga chay. Good morning, internet. Good morning, viewers. 3 o'clock in the morning. Early bird catch worm. Sa'yo tagdagan ba kay mga choy para sa'yo ito makabot sa'yo ko makabot sa Grand Prairie today. And sa'yo po kumahuman sa akong trabaho. Yeah, I feel so strange. Parang there's something wrong sa aking hila. Dahil parang ang bigat, parang ang hirap niyang hitakin. Dito pala ako sa Lloyd. Parang hirap niyang hitakin eh. Parang, I don't know. Pop out. Pop out. No. Alam niyo yung madalas na ma-encounter dito during winter time sa truck, yung airlines, yung hangin nagpo-frozen. Madalas 99% hangin halos ang problema. Lalo pag sobrang lamig, nagkakaroon siya ng build up ng ice dun sa mga lines niya. Then release ng brake. Kung hindi ko siya makuha ngayon, but I'm gonna try my best na balikan uli yung tubo, lagyan uli ng alcohol, baka sakali ay matanggal yung ice kung meron nagbabara. Pero kung wala, I'm gonna stay here. Kung ayaw niya talagang umakit yung hangin, then hindi ko siya pwedeng hilahin.
dahil dinadrag niya yung trailer, dahil yung parang ang brake, umiikot ang gulong pero sobrang parang kapit na umiikot siya eh, pero hindi siya totally release. Tapos yung airbag napaka down. Kanina ano na siya, bumuka. Then after few seconds parang may bumigay, psh, tapos nag-drop na naman yung hangin ng trailer. Iba yung feeling mo pag ikaw yung nagda-drive. Pag once na-release mo ng trailer brake, na-release mo na ang parking brake, pag hinila mo yung trailer kahit mabigat siya, smooth yan, susunod yan. Pero kanina parang hirap, parang ang bigat, kaya yung pala iba na, kapit siya ng konti pero umiikot. Yan, nag-ano siya ng hangin eh. Something wrong. Yan o, nag-drag siya o, amoy brake. Pero umiikot eh. Amoy brake eh. Parang hirap niyang hatakin na hindi mo maintindihan. Pati dito. Pero umiikot siya, nilagyan ko ng spray oh, bago lang oh. Hindi siya hirap masunog. Walang hangin. Kaya walang hangin dito. Mapasok. Uy. Wala. There's something wrong sa baba, lahat ng airbags. Yes. Yeah, wala nga. Hindi pumasok yung hangin. Na. Merong supply ng hangin pero hindi wala doon sa tank. Okay. Check natin tong isang kanto. Merong connection dito isa eh. Yeah, ito. Itong red lines. Bakit walang pumapasok na hangin? Yan ang tanong ng kararamihan.
barado dahil yun ay tingnan nyo, bumabalik yung hangin, ay yung liquid eh, so barado yung hangin. Kita nyo ba? Holy smoke. Parado nga. Oh, bumabalik eh. Ay, ay, ay. Oh, get out. Para lang ma-push lang talaga yung kung may nagbara dun sa ano sa lines. Yun. Okay, check natin. Yeah, it's building up. There you go. Told you guys. Yeah, build up na siya. You know, umakyat na yung airbag. Okay, more minutes. Balikan natin to after 5 minutes. Ay, ay, ay. Off ko na, sayang ang oras ko. Yeah, bomba lang ng bomba ng brake para ma-push yung ice. Kung meron barado dun. Check again. Okay, that's it. Umangat na. Yeah, airbags. There you go, guys. Thank you, Lord. Yan na, nag-release na yung hangin. Yan, umangat na yung ano, yung gulong. That's right. Lord, thank you so much. Maagang maaga sinusubukan ka ng panahon. Then
Trust in Him. He knows everything, guys. Thank you so much, Lord. Okay, let's try. Oh, yun na. Smooth. Oh, iba na yung hatak niya. Okay, yun na. Napaka-smooth na niyang hatakin ngayon. Oh, bilis na niya magkambyo. Kasi kanina talagang dinadrag niya yung gulong. Pinipigilan niya. Sabi siguro na nang nasa taas, huwag ka munang tumakbo. There's something wrong. Check mo muna yung truck mo. Thank you for the wisdom. Bait talaga nito. Edmonton, mga chay 216 Anthony Henday North. Aspags Creek. Guys, nandito ako sa anong lugar to? Lakota Crossing. Lakota Crossing. Lakota Crossing. Ito may isang truck driver din dito, si Joel ng Co-op, taga Saskatoon. Oo na ako. Yeah, ingat na, ingat sa biyahe. Yun, okay na. Walang ano eh. Walang pagkain, ito na lang, microwave na lang. Tapos yun yung drink. So, yun nga, yung isang Pilipino na na-meet ko dito, kilala niya daw ako. Wow, sana all. Kilala ako. Salamat, Joel. Double check ko lang, sakit ang likod, guys. I-start ko ang sasakyan yung, dahil kay Ken. Nag-unload si Ken sa yung bakukang niya. Nag-unload siya sa somewhere sa Prince Albert. Hindi mag-start yung bakukang niya. So try ko muna tong akyatin. Ay. Start kong aray. Yawa. Sakit pa. Uy. Restart tong equipment. So ba ni? Kita untog dire oh. Rata na ako eh. Ano na pagkanan eh? Nah, more problema kaya din ako. Sige, di po mo start ba? May lock to eh. Ayun. Yeah. Start ko muna. Baka hindi rin mag-start to. Neutral. Wala. Yan ang problema. Ay, radyo to. So. Ano yun, sir?
Hala. Yan nga eh. Hala. Let me start. Wala. The same thing, ayaw mag-start. Wala akong magagawa. Ayaw mag-start. So madidelete din ako nito. Ay ay ay. Wala man. Sorry. Ayaw mag-start. I don't know. Balisid, murag dili. I don't know. Kaya siguro? Yeah, kaya. Kaya katong idagan ka, loaded ka, diretso pa magagkuan. Carrington, di ba? Kaya. Ayun, may nahulog nga dito. Yan, nahulog na laging truck. Dalawa. Dito yung nag-cause. Oh, dalawa truck. Oh my God. Wala, paano ko ito lalagpasan ng ano? Oversize. Laki oh. Pinainan. Ang haba. Laki na parang lubsan, laki ang lapad niya. Hindi ko makita yung channel nila eh. Saan sila nagtatambay na channel? Walang sinabi yung aming load. Grabe yung laki oh. Wow. Mammoth. No, it's not mammoth.
Kasi akyat to. Take the exit on the right toward Highway 2 South, then keep right. Hey guys, welcome back. Grand Prairie. Oh, nice. Oh. Keep right to Highway 2, then keep right. Diyan ako matutulog mamaya sa may ESO. Left side. There, guys. Keep right to 156th Avenue, then take the first left. Turn left on 101 Street.
In 600 meters, arrive at coordinates on the right. In 400 meters, arrive at coordinates on the right. Woo! Safe and sound. Ladies and gentlemen, welcome aboard. 1447. Arriving at coordinates on the right. I know, right? Grabing equipment, no? Brand new. You're the life. Here we go. Dito na ako nag-drop kasi ito mas sana hindi dudulas to. Anyway, yeah. Wala pa yung ano pero tatanggalin ko na to.
Merong nag-comment, I forget the name, but sabi niya more on hard work, physical work itong trabaho namin. Yeah, it's correct. Hindi lang driving but physical work, lalo na maglalagay nito, magtatanggal. And meron ding nag-comment, bakit daw napakadaming proseso ng pagtanggal nito instead na isang tanggalan lang. Kaya tatanggalin mo ito at abanti pa yung truck, tatanggalin to, atras na naman, then abanti na naman. Ang daming proseso. Ang tawag dito ay RGN. Okay? Dito sa RGN, dito kami naglo-load sa harap, bulldozer, mga farm equipment. Meron kaming pull out para makaakyat sila. Bawal kaming mag-load dito sa side. Pwede kami mag-load sa crane, then bawal kaming mag-load sa likod. Bawal kami mag-load sa likod na magmumula sa taas, irarampa mo dito. Wala pang naglo-load na ganun. Wala pa ako nakita na nagmumula dito tapos ibababa dito. Okay? So ito lang yung design niya. RGN removable ghost neck. Okay? Nare-remove. So mostly ang mga load namin na inaakyat coming from the front, bulldozer, payloader, farm equipment, basta na may mga gulong na pwedeng iakyat. Okay, it takes process para matanggal to. Dahil itong RGN, hindi mo siya pwedeng, example nakakabit ng ganyan, hindi mo siya pwedeng tanggalin itong collar kasi mahigpit yan. Ito ang nagdadala ng lift ng trailer, itong collar nito, itong bakal na malaki. Ito ang nagdadala para umangat siya. And then para sumunod yung trailer, itong deck niya, para sumunod siya sa pag-angat, susunod siya ngayon, tatakbo. Meron may butas dito. Mamaya makikita nyo, may butas dito. Yun naman ang pag-shoot ng butas, pag tumakbo ng truck, susunod na yan. Hindi itong pin dito ang nagdadala para hatakin yung trailer. Mamaya makikita nyo yung solid na bakal doon sa butas. Yun ang nagdadala para sumunod ang trailer dito sa ghost neck. And then itong collar, ito yung nagdadala para mag-lift ang deck. So hindi mo siya pwedeng tanggalin ang collar while naka-up. Kailangan yung neck nakayuko siyang ganyan, nakaalis yung truck para luluag itong butas. Matatanggal mo tong pin. Ito lang yung nag-hold sa collar. Ito yung tatanggal. Yan ang nag-hold dito para hindi siya gagalaw. But again, ito yung portion ng bakal. Ito yung sasalpak mo dito para ma-left yung deck. And then yung butas dito na may kasama dito sa frame nito, yun ang mag-hook dito sa frame para susunod siya. Pag tumakbo na yung trailer, na-shoot na yung butas, susunod na siya. Okay? Ganun siya kalakas, ganun siya katibay. Pag nasira yon, wala na. Tatagilid na ng konti yung deck mo. So it takes process para matanggal namin, para ma-unload yung equipment. Takes process. Kailangan hindi ka makakalimot kung ano yung first procedure. FIFO, first in, first out. Okay? Kung anong unang ginawa, yun din ang gagawin mo sa panghuli. Una mong ginawa, tinanggal mo yung hose. Okay? Tanggal mo yung airlines, blah blah blah. Yun din yung last mong ikakabit pag once na tapos na yan, unload na, nasalpak mo na uli, naiangat mo na uli itong bed. Yun ang last mong kakabit. Kaya it takes time. Yung muscle memory mo, anong susunod mong gagawin para hindi ka magkamali. Kasi baka hahatakin mo tong deck, hindi mo nilagyan ng kahoy, nakalimutan mo, sobrang baba niyan. Paano mo siya maisasalpak ngayon dito sa deck? Dahil kailangan lalagyan siya ng damage para nakaangat. Okay? Kaya salamat sa comment. At sana na-explain ko na mabuti sa inyo bakit napaka-proseso ng aming ginagawa bago matanggal yung load. Okay, mali. Okay. Yan ang mag-hold. Kasi pag tinaas mo yung airbag, aangat yun. Okay? Pag tinanggal mo na siya, yan ang mag-hold na stable yung height niya para maisalpak muli doon sa bed. Yan ang mag-hold. Tinaas ko na yung hangin. Kita nyo ha? Yan o.
itataas niya yung bed, ililibel niya doon, saka mo tatanggalin yung pin. Okay? Okay, ito na yung pin niya. Okay, then lock. So tanggal na yung pin, pwede mo na siyang hatakin dahil naka-up na siya. Ngayon papakita ko sa inyo. Okay, papakita ko sa inyo ha, ano yung nag-hold para umangat o sumunod yung trailer. Yung lock na to, pinaka-ano lang niya to. Hindi ito talaga ang dadala para sumunod yung trailer pag nasalpak na. Hindi ito, maluwag yan oh, kita nyo. Malit lang yung pin. Ito yung nagdadala. Yan, ang tibay nito. Kita nyo ba? Yan, pag sumalpak yan at dikit na dikit, shoot na shoot siya, yun ang magdadala para susunod yung trailer. Ito lang, napakatibay niyan. Yung pin, parang pinakapiti niya. Tapos again, ito yung collar para umangat yung trailer. So itong dalawa at saka yung pin dyan, dyan lang yun. Ang nagdadala ng hilas dyan, nagdadala ng bida dyan para mahatak mo yung lubid. Okay, kita nyo? Again, ito yun. Itong pin na to na matigas, doon sa salpak ang collar, din dito susuot yun. So siya yung hahatak ng trailer. Siya, pero hindi siya matatanggal gawa nitong pin. Nakaangat siya eh, tapos may lock. Tapos siya na yung pinaka suksok para hatakin niya itong sobrang bigat. Anyway, yeah, tingnan mo tong pin niya oh. Maliit lang yung pin. Maliit lang to para dun sa hole na malaki. Kung yun ang babasihan itong pin na to para hahatakin tong bed, bali to. Tapos ang luwag nun, gagalaw yan. So ito lang, shoot na shoot. Kailangan i-shoot mo ng mabuti, sakto, para ito shoot din siya. Shoot to, iangat niya to, ito tatakbo. No, galing ng kanilang pagkagawa, di ba? Hindi kagaya sa iba na merong bakal dito, style Pilipinas, tapos may nakahook dito, yun ang hatak. Ito butas lang at saka itong malaking pin. So anyway, tatanggalin ko lang itong aking yung mga securement dahil para makuha nila, pero yung equipment hindi umaandar. Ano siya, yung hello, lubat. There you go. Tapos din. Let's go straight.
Everything's good, Dennis? What time did you get here? Huh? What time did you get here? 11, almost 12. Oh, I think your break time. yeah. That's okay. Yeah. So you're in charge in the yard? Yeah. Wow, for how many years? 17. 17 years? This is your place. Maybe in my place. Damn. Okay. You And want the date on there too? oh yeah, the date, yeah, Alright. please. 7, yeah. And one more. And delivery receipt. Just can you write no damage? Yeah, I can do that. I know how we're going That's to yours. explain that bent boom though. Thanks, Dennis. Alright, I think you need this one here. Need a sign? What? No. You need that one with the... Oh yeah. That's my manifest. Yeah. Yeah. Thank you. Alright, you have a wonderful day. Yeah, you too, sir. Ay, ka. Whew. Done, guys. Whew. Alam niyo bang sobrang bigat nito. It fit. Whew. Ubos ang lakas mo dito. Ay. Yung heart mo, grabe yung pump. Bug, bug. Okay, it's all clear. Let's go salpakins na, guys. Salpak na natin to. Baka madamage na naman to aking electric. That's it. Oo, diba? Salpak mo, diba? Sakto lang. Isang birahan. Then ilalak mo tong pin niya. Pag shoot na shoot yan, yung diretso-diretso, ibig sabihin shoot na yan. Tanggal ulit kabante para malagay mo yung collar.
proseso, no? Yun o, diba? So ito yung bibira pataas. Shoot na sa sapin, no? Lagay ang lock. Then yung aking pin nitong lock nawala. So hindi ko pwedeng hindi lagyan dahil baka mawala. Then that's it. Walang mahirap sa taong porsigido. See? O diba, inangat na niya. Kanina dito siya. So inangat niya. So ito yung nag-aangat. Okay, again, ito yung nag-aangat ng trailer. Tibay nito. Tapos yung pinakita ko sa inyo kanina, yun yung tatama dito sa frame ng bed. Tapos siya naman yung hahatak ng bed. Gaano kalakas yun, yung maliit na piece na yun na nakasuksok dito sa ilalim, diba? So wala siyang boom na nakayapos dun sa bakal, kundi yung dalawa lang. So I'm almost done. Lagay ko lang tong aking air, then hanap na ako ng parking, call for a night, then I'm gonna start early morning papuntang Edmonton dahil doon ako mag 72 hours. Then meron akong reload doon sa Monday. Then that's it. Bulilit. Mga chuy, mga chay, ganitong ginagawa namin after delivery. Meron kaming apps na tinatawag. Then scan na namin yung, I think the same lang din yata sa inyo, document scanning, and then scan documents, settlement. Ibig sabihin settlement na, bayad na, or delivered na. Scan. Yeah. Done. And then ano yan, shipper bill of lading, and then review page. This is delivery receipt or bill of lading. And this one, then add more, flash. Ito naman yung sa Q-line. Yep. Then Q-line BUL, adjust page, then send. So kahit hindi mo siya madala sa opisina, kung panay biyahe ka, meron na silang kopya, then send na. Then that's it. I'm all done. Naka-depart na rin ako. Kailangan mo siyang i-depart na wala ka na sa yard ng customer. Then let's go. I'm all done. Time to rest. May nakalinisin yan. Send. Okay. Bye bye Grand Prairie. Thank you so much. Mga chuy, mga chay, alas 3 pa lang ng hapon ngayon dito, but kailangan ko nang magpahinga, kailangan ko nang matulog dahil 2 o'clock pa ako gumising kaninang madaling araw para dalhin yung aking kagang dito sa Grand Prairie. And everything is done, tapos na. Wala na akong oras para mag-drive pabalik ng Edmonton dahil ang gamit ko ngayon ay second cycle, or cycle 2 na puro recap lang yung oras ko. So kailangan ko mag 72 hours sa Edmonton. Maaga akong alis mamaya dito 12 o'clock midnight or alauna hanggang makarating ako ng Edmonton ng mas maaga para yung aking recap, yung aking 72 hours ay madaling matapos dahil meron akong reload sa Monday. Pabalik naman siya ng Wisconsin, Mount Pleasant, Wisconsin, yung aking delivery the next week. Okay, so I'll see you guys on my next video. Pag-amping mong tanan, enjoy the rest of the weekend and keep safe. And those guys and I will keep on trucking. Have a good night. Bye bye.